Atin po talakayin itong katanungan ni Lynn Kalibay tungkol sa grade 1 renal parenchymal disease. Ito daw po ay bilateral. Ngayon, ano po ba ang ibig sabihin nito? Nitong grade 1 renal parenchymal disease bilateral. Delikado po ba ito? Subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo po rin po yung bell para ma-update kayo sa aking health topic. Ganon din sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please click, follow, like, and share. Ngayon po, ano ibig sabihin itong grade 1 renal parenchymal disease bilateral? Ito po isang medical term na maaaring medyo nakakalito sa una, pero huwag kang mag-alala at tutulungan ko kayo maunawaan ito ng mas mabuti. Ano po ba itong renal parenchymal disease? Ang renal ay tumutukoy sa kidney o bato. Ang parenchymal ay tumutukol sa functional tissue ng isang organ. Sa kaso ng ating bato, ito'y ang bahagi na nagsasala ng dugo na gumagawa ng ihi. Kaya ang renal parenchymal disease ay isang sakit na nakakaapekto sa functional tissue ng ating bato. Ano ibig sabihin ng grade 1 bilateral? Ang grade 1, ito isang grading system na ginagamit ng mga doktor upang ilarawan ang kalubhaan o severity ng isang sakit. Sa kasong ito, ang grade 1 ay nangangahulugan nito, ito'y minimal pa lang. Ito'y nasa napaka-maagang yugto ng sakit sa bato. Ang ibig sabihin ng bilateral, ito'y parehong bato, left and right kidney ang apektado. Kaya ang ibig sabihin po ng grade 1 renal parenchymal disease bilateral, merong kaunting pinsala sa parehong bato. Ito'y isang maagang yugto ng sakit sa bato at maaaring hindi pa ito magdudulot ng symptoms. Dapat ba akong mag-alala? Ito po ang tanong. Ang pagkakaroon po ng grade 1 renal parenchymal disease, hindi palaging dahilan para mag-alala. Maraming mga kadahilanan ang maaaring maapekto na kung gaano kaluba ang sakit at gaano kabilis ito uunlad. Ano ang posibleng dahilan ng grade 1 parenchymal disease? Maraming mga bagay na nagdudulot ng renal parenchymal disease, kabilang po itong infection, tulad ng infection sa ihi, o kaya high blood ka, o kaya diabetic ka, o kaya meron kang sakit sa immune system, o kaya meron kang genetic disorder, o minsan meron kang ginagamit na gamot na nagkakaroon ng komplikasyon sa kidney mo. Ang mahalaga, kumonsulta ka sa doktor para matukoy ang eksaktong sanhi ng saan mo nakuha yung sakit na yan. Sundin mo yung tagubili ng doktor, mahalaga sundin ang lahat ng tagubili niya, kabilang yung pag-inom ng gamot, pagbabago ng ng pagkain mo, pananatiling malusog ang yung pamumuhay, healthy lifestyle. Regular ka dapat magpa-check up, mahalaga po na yung regular ang masubaybayan ang kalusugan para matiyak ka na gumagana yung bato mo. Paalala po sa vitamin B complex, napakahalaga nito sa health kasi anytime pwede tayong magkasakit. Dapat meron na tayong panlaban. Ito nga yung ating vitamin C, Super B complex, para labanan natin ang infeksyon, yung mga free radical, makuha natin yung iron mula sa food para magkaroon tayo ng production ng collagen, isang protina na mahalagang kalusugan, pampatibay ng ating connective tissue at ng ating balat, buto at mga ugat. Ang Super B complex para malakas tayo, para suportahan ng ating immune system. Makatulong ito sa production ng pulang dugo para magdala ng oxygen sa buong katawan. Nakakatulong ito sa ating balat at buhok, kaya kung paano kung meron kang emotional problem, very stress ang buhay mo, kulang ka sa tulog, masyado kang pagod, kailangan meron kang supplement na vitamins, Super B complex, inumin mo to once a day lang naman. Pareho silang water-soluble vitamins, inumin mo siya 30 minutes bago mag-almusal once a day. Paano mo maiwasan ang paglala ng
parenchymal disease na yan. Nasabi po, kontrolin ang blood pressure. Kung meron kang high blood, mahalaga na control dyan para protektado yung bato mo. Kasi pag mataas yung blood pressure mo, ay tapos pa protektahan mo din ang bato mo sa mataas na blood sugar. Dalawang yan. Blood sugar at saka po yung high blood. Kasi yung high blood at saka yung pag diabetic ka, napipinsala yung maliliit na daluyan ng dugo sa kidney mo. Napapabilis yung paglala ng kidney disease para maiwasan ng komplikasyon. Makokontrol dapat yung blood sugar mo, makontrol yung blood pressure mo, para sa ganon, maiwasan ng sakit sa puso, stroke, mga problema sa nervyos. Kaya ang para makontrol nga po yung high blood mo, huwag kang mahilig sa maalat. Huwag kang mahilig kumain ng mga baboy, mga hipon, alimango, alibasag, tahong, talabusit. At kontrolin mo yung stress. Number 1, nakaka-high blood yung stress, yung kulang ka sa tulog, di ba? At saka kailangan din makontrol din yung blood sugar mo. Sundin mo ang meal plan. Kumonsulta ka sa doktor, mga dietitian, makagawa ng meal plan angkop sa pangailangan mo. Dapat meron kang regular exercise para bumaba ang blood sugar mo, ang blood pressure mo. Regular na suriin ang iyong blood sugar. Ganon din ang BP mo. Sundin mo yung payo nila. Uminom ka ng mga gamot na nirereseta. Huwag yung laktawan, no? Dapat alamin mo kung paano mo i-manage yung stress mo kasi apektado yung blood pressure mo tsaka yung blood sugar mo pagka hindi mo na-manage yung stress mo, no? Kailangan po ay meron kang mahalaga na magkaroon ka ng regular na check-up yung sa kidney function mo at blood sugar at blood pressure mo. Mga tip para sa mga grade 1 renal parenchymal disease, limitahin mo ang pag-take ng asin. Ang sobrang asin ay maaaring magpatas ng blood pressure at magpalala ng sakit sa bato. Di ba, Pilipino, mahilig tayo sa salt, di ba? Mahilig tayo sa usawang, patis, toyo, bagoong, gano'n, patis, di ba? Kaya para maiwasan ng grade 1 renal parenchymal disease, kontrolin ng salt. Ganon din po, kontrolin ng potassium. Ang mga tamis sakit sa bato ay kailangan iwasan ng sobrang taas ng potassium na nanggagaling sa saging, sa avocado, sa kamatis. Limitahin mo rin yung phosphorus, matatagpuan yan sa karne, sa gata, sa baking soda, mga soft drinks, nagpapalala yan sa sakit sa bato. Iwasan mo yung mga processed food, mataas ang sodium, potassium at phosphorus. Pumili ka lang ng prutas at gulay na bababa sa potassium, phosphorus at tulad ng mansanas, peras at carrot. Uminom ka ng sapat na tubig. Makakatulong ito para mailabas mo ang toxins sa katawan. Ang regular na exercise ay ito po yung nakakatulong sa pagbababa ng BP at ito yung po pampababa ng blood sugar mo. Iwasan mo yung paninigarilyo. Nakakapinsala sa bato mo yung paninigarilyo. At nakakatas din ang BP yan, no? Kasi pag mataas ang blood pressure mo, ay nakakapinsala sa kidney mo yan, no? At saka sundin ang tagubilin nga ng doktor para sa ganon, makontrol, iwasan ang pag-inom din ng mga over-the-counter na gamot na walang pahintulot ang doktor mo. May ilang over-the-counter na gamot makakapinsala sa bato mo. Iwasan mo basta yung mga yung mga paggamit mo ng mga gamot na, luwa, may arthritis ka, di ba? Tapos, ang kirot-kirot na rayuma mo, ang sakit-sakit ng kalamnan mo, iinom ka ng gamot para sa rayuma mo. Huwag kang iinom ng anti-pain reliever para sa rayuma mo na wala pong pahintulot ang doktor. Yan. Paalala po sa crystal oil, ito po isang concentrated na plant extract na meron po itong benepisyo sa ating pananakit ng ating kalamnan, pamamaga ng mga buto, kasukasuan. Nakakatulong ito sa mga pamamaga dulot ng arthritis, pananakit ng kalamnan, sakit ng ulo. Ang aroma nito, nakaka-relax ito, nakakatulong para makatulog ka.
Nakakalis din ito ng bara ng ilong. Nakakatulong para makahinga ka, mawala yung paninikip ng dibdib mo. Nawawala din ang sakit ng tiyan mo. Maganda ito sa mga nakakatulong pampanghinhawa ng sakit sa tiyan, kabag. Maring itong pangkontrol ng pagsusuka. Ang crystal oil po, hindi gusto ng lamok ang amoy niyan. Kaya itataboy mo sila. Pag nakagat ka, makate, pahiram mo ng crystal oil, tanggal ang kati niyan. Ganon din po yung ating activated charcoal. Ito po yung itim na pulbos na kuha sa kahoy, baon ng nyug, ganon. Matagal itong ginagamit na medisina, matagal na panahon na. Meron siya antibacterial properties. May mga uri ng bakterya na nasa tiyan, nasa bituka mo. Ito ay kanyang, kanya pong pinipinsala niya yung mga side effect niyan, mga na food poison ka, nalason ka, tapos na overdose ka sa gamot, na na sobrang ka sa pag-inom ng alak, kumukontrol din yan sa pagtatae, mampanhiginhawa yan ng kabag, pangsipsip ng gas at toxin sa bituka, nakakalis ng gas and bloating. Mabango din ang hininga yan, sumisipsip ng bacteria at toxin sa bibig, para mawala yung bad breath mo. Pero kasabay nito, uminom ka ng maraming tubig kasi ang pag-inom sapat na tubig ay para sa ganon, mabilis matanggal yung lason sa katawan mo. Maganda din ito kung meron kang grade 1 renal parenchymal disease para ma-flush out ang mga waste product at toxins sa katawan mo. Kailangan din po, limitahin mo rin ang pag-inom ng tubig. Depende kung ano po yung i-recommend ng doktor sa'yo. Kung meron kang kidney disease, no, maring ang pag-inom ng tubig ay baka kasi magkaroon ka ng manas, kaya pinakamaganda, isabi mo sa nephrologist mo, magbigay sa'yo ng tamang rekomendasyon, dami ng tubig na iinumin mo. Kaya inuulit ko po, bago kayo uminom ng anumang klase ng gamot tulad ng pain reliever, sabihin po sa doktor. Kasi maaring may mga over-the-counter pain reliever, mga non-anti-inflammatory drugs, maaring makapinsala sa kidney mo. No? Kasi nga po, ang epekto niyan, nakakabawas ng daloy ng dugo sa bato. Napapahina yung daloy ng dugo sa kidney natin, pinahirapan ng bato na mag-filter ng waste product. Yung mga over-the-counter na yan, lalo nakakapinsala at saka binabawasan ng paggawa ng prostaglandin. Ang prostaglandin, ito ay chemical na tumutulong, maprotektahan ng ating bato. Yung mga pain reliever na yan, nababawasan yung production ng prostaglandin, maaring makapagpapalala sa pinsala sa kidney. Kaya mahalaga na iwasan nyo po yun, no? Kaya marami po ang mga umiinom ng mga pain reliever, nasisira yung kanilang kidney. Kaya iwasan nyo po yon yung pag-inom nun, no? Kaya malaking tulong na huwag nyong babaliwalain ang serbisyo ng mga doktor. Malaking tulong ito para hindi lubusang mapinsala yung kidney mo, di ba? Kaya prevention is better than cure, sabi ko pa nga, na malaking tulong sa ating kalusugan. Ang yung ating tulog ay napakahalaga. Dapat ma-regulate yung tulog natin. Kasi pag meron tayong sapat na tulog, mabilis tayong makarecover sa sakit natin. Alam mo, ang tulog ay parang cellphone, nagcha-charge ka, di ba? Kaya marami pong mga alternative medicine para sa re-recommenda ng doktor para ligtas ang kidney mo. No? Dapat lagi nasusubaybayan yung kalagayan mo kasi grade 1 yan eh. Pwede mag grade 2, grade 3, grade 4, grade 5 at lalong makakapinsala yan sa kidney mo. Nasabi ko rin kanina, bawasan ng potassium dahil nakakapinsala sa kidney pag mataas ang potassium mo. Nakukuha sa saging, sa oranges, diyan, sa mga avocado. Mas maganda, ligtas na pagkain, yung mansanas, peras, mababang potassium yan. Tsaka one thing, maganda, magluto ka ng sarili mong pagkain. Iwasan mong kumakain ka sa mga, mga fast food. Paalala po sa omega-3 fatty acid.
ito po ay itong omega na to, ito'y maganda po ito sa ating kalusugan sa puso. Pampababa ng cholesterol, triglycerides, pampababa ng BP, nababawasan ng panganib sakit sa bato, sa puso, para sa kalusugan ng utak, mababawasan ng ang mga yung pagiging makakalimutin, nakakaiwas sa pamamaga ng katawan, inflammation. Kaya pampalakas din ito ng ating utak para maiwasan natin ang pagiging makakalimutin din, malaking tulong po at saka pang iwas ito ng lapot ng dugo. Kaya kung meron kang heart problem, meron ka pang arthritis, meron kang inflammatory, meron kang allergy, basta meron kang inflammation sa loob ng katawan mo, kahit na infection, di ba, bacteria nagkukos ng inflammation ng throat, maganda ka mag-take kayo ng omega-3. Sabi po sa ating, kung nais yung interesado kayong magkaroon itong ating mga health products na ito, ay pwede po kayong mag-chat sa akin, mag-PM kayo sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Isabi niyo yung pangalan, address at cellphone number nyo, padi-deliver po natin sa rider. Ano yun cash on delivery. Yan. Tayo po dadako sa ating food for thoughts. Proverbs 3, chapter 3, verses 6 and 7. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, He will direct your path. Ito pong passage na ito po ay nagsisik tayo ng guidance sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kasi ang pagtitiwala sa Diyos, ito po para meron tayong fulfilling path, no? Meaning po nito, nagdidepend tayo sa karunungan, sa wisdom ng Panginoon. Kasi po ang Proverbs chapter 3, 6 to 7, ini-emphasize po ito yung importance ng faith in God. Ang trusting in God. You can find peace, direction, and purpose in our lives kasi very limitado yung ating human understanding. Sinasuggest po, dahil po ang ating pong understanding ay limitado lamang, kaya yung wisdom of God ay napakahalaga. Kaya sinasuggest na hanapin natin ang God's guidance, magkaroon tayo ng deeper understanding sa buhay, at magkaroon po ng better decision in our life. Nakakatulong din ito sa humility. Kaya sinasuggest po na pagka nag-aas tayo ng direction sa Diyos, ibig sabihin, tayo po ay nagpapakumbaba. Ito isang powerful passage na po-provide ng comfort and guidance and inspiration sino mang naghahanap ng tiwala at guidance ng Panginoon. Magandang hapon po. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us.